Pinagsarahan siya ng pinto ng sariling anak. Malakas, walang pag-aalinlangan. Parang wala siyang halaga, sugatan at nanginginig. Humakbang pa rin siya papunta sa pangalawa, umaasang may konting awa. Ngunit imbes na yakap, panis sa pagkain ang isinubo sa kanya, kasabay ng mapanlait na tingin. Nilunok niya ang sakit, pati ang hiya. Akala nila ay doon na matatapos ang lahat, na tuluyan na siyang mawawala, mabubura. Pero makalipas ang 3 araw, may isang katotohanang lalabas. At sa sandaling iyon, sila ang luluhod sa pagsisisi. Noon, ang bahay ay laging may halakhakan. Tuwing umaga bago pa sumikat ang araw, gising na ang ina. Maingat niyang binubuksan ang bintana upang pumasok ang sariwang hangin. Kasabay ng amoy ng bagong lutong pandesal at kape. May maliit siyang pwesto sa palengke. Isang simpleng negosyo ng bigas, delata at kaunting gulay. Pero sapat na yon para masabi ng mga kapitbahay na maayos ang buhay ng kanilang pamilya. Hindi sila mayaman, pero hindi rin kapos. Ang 3 anak niya ay lumaki sa bahay na puno ng pangarap. Ang panganay, palaging may bagong notebook at lapis tuwing pasukan. Ang pangalawa, mahilig sa sapatos at laruan. Ang bunso, kahit na tahimik ay laging nakadikit sa kanyang saya. Hawak ang laylayan tuwing lalakad sila sa palengke. Balang araw, madalas niyang sabihin habang pinagmamasan silang kumakain sa maliit na mesa. Giginhawa rin tayo. At naniwala siya roon. Lumago ang negosyo. Dumami ang suki. May konting ipon na rin. Kaya nang may lumapit na kasosyo, isang lalaking mahusay magsalita, puno ng pangako. Hindi na siya nag-alinlangan. Pinalawak ang tindahan. Nadagdagan ang puhunan. Pinangarap niya ang mas malaking pwesto. Mas magandang kinabukasan para sa mga anak. Hindi niya manamalayang, doon nagsimula ang lahat. Unti-unting pumasok ang utang. Una, maliit lamang, pangdagdag puhunan daw. Sumunod, mas malaki, pang-ikot ng paninda. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na bumalik ang kasosyo. Kasabay nito ang pagkawala ng pera, ng paninda at ng katahimikan ng kanyang gabi. Sa loob ng ilang buwan, nagbago ang lahat. Ang dating puno ng buhay na tindahan ay unti-unting naupos. Isang kahon na lang ng delata, konting bigas, mga panindang lampas na sa petsa, at sa huli, tuluyang nagsara. Nalugi ang negosyo. Nalugi rin ang loob niya. Sa una, nandiyan pa ang mga anak. May tanong, may pag-aalala kahit pilit. Pero habang lumalala ang sitwasyon, habang mas lumiliit ang kita at mas dumadami ang bayarin, unti-unti ring nagbago ang mga tingin nila. Ang panganay na noon ay may sarili ng pamilya, bihira nang umuwi. Laging may dahilan, laging nagmamadali. Kapag kausap ang ina, saglit lang. Wala nang lambing sa boses, puro tanong na may halong inis. Hindi ba sinabi ko na delikado yan? Minsan niyang narinig. Bakit ka kasi naniwala agad? Ang pangalawa naman, palaging may reklamo. Mainit ang ulo. Laging sinisisi ang kahirapan sa lahat ng bagay. Kapag may kulang sa bahay, may sumbat. Kapag walang ulam, may buntong hininga. At kami ngayon na magdurusa. Minsan niyang narinig na bulong, pero sapat para tumusok. Ang bunso naman tahimik lang, hindi nagsasalita ng marami. Kapag tumitingin sa ina, may lungkot. May gustong sabihin pero nilulunok na lang. Siya rin ang huling umaalis ng bahay at unang umuuwi. Dalang maliit na kita mula sa kung anumang trabaho ang makuha niya. Pero kahit ang bunso, ramdam din ang bigat. Ang bahay na dating masaya ay naging tahimik. Ang mga dingding na minsang sumalo ng tawa, ngayon ay tila sumisikip sa bawat buntong hininga. Sa hapagkainan, wala nang kwento. Kutsara at plato na lang ang maririnig. At ang inang minsang naging haligi ng tahanan ay tila naging anino na lamang.
Sa gabi kapag tulog na ang lahat, nauupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang lumang petaka na halos wala ng laman. Iniisip ang mga desisyong ginawa niya, ang mga tiwalang ibinigay, ang mga salitang sanay hindi pinakinggan. Kasalanan ko, bulong niya sa dilim. Pero mas masakit kesa sa pagkakalugi ng negosyo ang unti-unting paglayo ng sariling mga anak. Ang dating mga yakap ay naging distansya. Ang dating nanay na may lambing ay naging tawag na may lamig. Minsan sinubukan niyang magbiro, tulad ng dati, ngunit walang tumawa. Minsan nagkwento siya ng nakaraan, ngunit walang nakinig. At doon niya napagtanto, hindi lamang pala pera ang nawala sa kanya. Pati ang lugar niya sa sariling tahanan ay unti-unti ring nabura. Sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam niya ang pagiging mabigat. Mas ramdam niya ang tingin na tila nagsasabing sana'y wala na lang siya roon. Na sana'y hindi na siya problema. Ngunit kahit na ganoon, umaasa pa rin siya. Umaasa na sa oras ng pangangailangan, may hahawak sa kanya. Na sa oras na siya'y madapa, may sasalo. Hindi niya alam na ang susunod na mga hakbang niya ay magdadala sa kanya sa pintong tuluyang magsasara. Hindi lamang ng bahay, kundi ng puso ng sarili niyang mga anak. At doon magsisimula ang sakit na hindi niya kailanman inakalang mararanasan niya. 3 ang anak ng ina, 3 magkaibang mundo, 3 magkaibang paraan ng pagtalikod o pananatili. Ang panganay ang unang umalis ng bahay, hindi dahil sa galit kundi dahil gusto niyang mauna. Mauna sa tagumpay, mauna sa ginhawa. Mauna sa buhay na hindi amoy palengke, hindi amoy pawis, at lalong hindi amoy kahirapan. May sarili na siyang pamilya ngayon, isang bahay na may gate na bakal, may sasakyan at garahe, at may katahimikang parang pinagbabawal ang problema. Sa sala nila malamig ang hangin, hindi lang dahil sa aircon, kundi dahil sa distansyang namagitan sa kanya at sa ina. Kapag bumibisita ang ina noon, napapansin niya agad ang itsura nito sa mga salamin sa dingding. Kupas ang damit, maputla ang muka, amoy araw at pagod, at sa bawat bisita may bahagyang kunot sa noo ng panganay. Ma, sandali lang ha, madalas niyang sabihin. Hawak ang cellphone. Kausap akong sinong kliyente o kaibigan. Laging mas may mahalagang bagay. Ang asawa ng panganay ay tahimik lamang. Pero ang mga mata ay mapanuri. Tinitingnan ng ina na parang isang bisitang hindi inaasahan. Kapag may inihain, sapat lang. Hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa kawalan ng gana. Para sa panganay, ang mundo'y umiikot sa pera. Lahat ay may sukatan. Lahat ay may kapalit. At sa mata niya, ang ina na walang negosyo, wala nang kita, ay isang paalala lang ng pagkabigo na ayaw niya nang balikan. Ayaw niyang maalala kung saan siya nagsimula. Ayaw niyang makita ang sarili niya sa anyo ng isang matandang na pag-iwanan ng panahon. Kaya tuwing nakikita niyang ina, may inis. Hindi galit, kundi pagkayamot. Parang istorbo sa mundong pilit niyang binuo. Kung ang panganay ay mayabang, ang pangalawa naman ay puno ng reklamo. Galit siya sa kahirapan. Galit siya sa kakulangan. Galit siya sa ideyang kailangan pang magtiis. Sa bawat pagkukulang ng buhay, may sinisisi siya. At madalas, ang ina ang nasa unahan ng listahan. Kung hindi ka sana nagnegosyo ng ganyan. Minsan niyang nasabi, walang pasintabi. Kung naging mas maingat ka sana, dagdag pa, na para bang ang lahat ay kayang ayusin sa isang sana. Ang bahay ng pangalawa ay hindi rin malaki, pero masikip sa emosyon. May mga laruan sa sahig, may kalat sa kusina, at may amoy ng pagod at pagkain na hindi na bagong luto. Ang asawa niya ay laging pagod, ang mga anak ay maiingay, at siya laging may hinanakit. Kapag dumarating ang ina, ramdam niya agad ang tensyon. Hindi tahimik na tensyon kundi iyong halatang halata. Walang ngiti. Walang tanong kung kumusta. Diretso ang reklamo agad. Wala na naman kaming bigas. Mahal na naman ang kuryente.
Ang hirap magbuhay ngayon. At sa bawat salitang yon parang may kasamang sisi. Parang sinasabi, ito ang iniwan mo sa amin. Hindi niya kayang tiisin ang amoy ng kahirapan. Ang amoy ng lumang damit, ng pawis at ng problemang paulit-ulit. Kaya kapag nandyan ang ina, mabilis siyang mawala ng pasensya. Hindi dahil wala siyang puso, kundi dahil pagod na siya. At sa pagod na iyon, mas madaling magturo ng may kasalanan kesa umintindi. Ang bunso ang huling umalis sa bahay. Hindi dahil ayaw niyang umalis, kundi dahil may iniwan siyang hindi niya kayang talikuran. May maliit lang siyang kita, paiba-ibang trabaho, minsan kargador, minsan tagalinis, minsan kung ano mang pwedeng pasukan. Umuuwi siyang pawis na pawis. Ang damit ay amoy alikabok at kalsada. Pero tuwing makikita niya ang ina, ay laging may tanong. Kumain ka na ba? Masakit ba yan? Ayos ka lang? Hindi malaki ang bahay na tinitirhan niya. Isang silid lang, isang banig, isang kalan. Pero may puwang doon ng ina. May espasyo sa tabi ng pintuan. May baso ng tubig sa mesa. May katahimikang hindi nanunumbat. Kapag nagkukwento ang ina, nakikinig siya. Kahit paulit-ulit. Kahit alam niya na ang ending. Hinahayaan niyang matapos ang kwento. Dahil alam niyang minsan, ang pakikinig lang ang kailangan ng isang tao. Hindi siya perpekto, napapagod din. May mga gabing gusto na lang niyang sumigaw sa bigat ng buhay. Pero sa bawat pagtingin niya sa ina na may isang bagay na hindi nawawala, pagkilala. Kilalang kilala niya ang sakripisyo, ang puyat, ang gutom, ang tahimik na pagtitiis. At kahit wala siyang maibigay na pera, alam niyang may maibibigay siyang hindi kayang bilhin. Sa pagitan ng tatlong anak naroon ang ina, nakaupo sa gitna ng katahimikan. Minsan habang nag-iisa siya sa bahay, naririnig niya ang tunog ng orasan. Parang binibilang ang bawat pagkakataong hindi niya ginamit. Sa kusina, may amoy ng malamig na kanin. Sa sala ang lumang upuan na dati pinupuno ng tawanan. Pinagmamasan niya ang mga larawan sa dingding. 3 bata, 3 ngiti, 3 pangakong aalagaan niya kahit anong mangyari. Ngayon, 3 distansya. Sa isip niya ay paulit-ulit ang tanong. Hindi niya sinasabi ng malakas, pero ramdam sa bawat buntong hininga. Sino pa bang maaasahan ko? Hindi siya naghahanap ng luho. Hindi siya humihingi ng sobra. Gusto lang niya ng kaunting lambing, ng kaunting oras at kaunting pakiramdam na hindi pa siya tapos. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw ang sagot at mas masakit. Ang panganay ay may pera pero walang oras. Ang pangalawa ay may galit pero walang pasensya. Ang bunso ay may puso pero kapos sa lahat. At sa katahimikan ng gabi, habang nakahiga siya sa manipis na banig, alam niyang darating ang araw. Nakakailanganin niyang pumili kung kanino siya lalapit. At hindi niya alam na ang pagpiling iyon ay magiging simula ng pinakamalaking sugat ng kanyang buhay. Umagang-umaga pa lang mabigat na ang dibdib ng ina. May manipis na ulap sa langit, kulay abo. Parang alam ang dahilan ng araw. Suot niya ang luma niyang damit. Malinis pero halatang matagal ng gamit. Hawak niya ang maliit na bag na halos wala ng laman, pero mabigat sa pakiramdam. Sa loob noon may konting barya, lumang panyo at ang natitirang lakas ng loob niya. Huminto siya sa tapat ng bahay ng panganay. Malaki ang gate, mataas, malinis, tahimik. Walang tunog ng radyo, walang sigawan ng bata. Amoy pintura at bagong walis ang paligid. Ibang-iba sa bahay na iniwan niya. Huminga siya ng malalim bago pindutin ang doorbell. 1 beses, 2 beses. May yabag sa loob. Bumukas ang pinto at bumungad ang panganay. Nakaayos, maayos ang buhok at hawak ang cellphone. Halatang abala. Ma? Gulat ang tono pero hindi saya ang naroon. Anak, mahinang boses ng ina. Pwede ba kita makausap sandali? Napatingin ang panganay sa relo niya. Pagkatapos ay sa loob ng bahay.
Parang may minamadali. Saglit lang, sabi niya at pilit na mahinahon. Pumasok ang ina dahan-dahan. Ramdam niya agad ang lamig ng loob ng bahay. Aircon at katahimikan. Umupo siya sa gilid ng sofa. Hindi makasandal ng buo. Parang takot makadagdag ng bakas. Anak, panimula niya at pinipisil ang panyo. Nahihirapan na kasi ako. Wala na akong. Hindi pa siya tapos. Huminga na ng malalim ang panganay. Ma, akala ko ba tapos na yan? May himig na pagkainis. Ilang beses na natin tong napag-usapan, di ba? Hindi naman ako hihingi kung hindi kailangan, anak. Sagot ng ina na nanginginig ang boses. Kahit kaunting tulong lang, oh. Kaunting tulong? Biglang tumaas ang boses ng panganay. Ma naman, may pamilya na ako. May binabayaran din ako, hindi naman pwedeng lagi na lang. Napayuko ang ina. Amoy niyang sahig na bagong mop. Malinis, walang bahid. Hindi katulad ng pakiramdam niya ngayon. Hindi naman kita sinisisi. Mahinang sabi niya. Gusto ko lang sana. Pero parang sinisisi mo rin kami. Putol ng panganay. Parang kasalanan pa namin na nalugi ka. Parang may bumagsak sa loob ng dibdib ng ina. Ay, hindi ko sinasadya. Sagot niya. Hindi ko ginusto. Hindi mo ginusto pero kami ang nadamay. Sigaw ng panganay. Nanginginig ang kamay nito. Bakit ka kasi naniwala agad? Bakit pa kasi hindi ka nag-isip? Tumayo ang ina. Pilit na hinaharap ang anak. Anak, nanay mo ko. Exactly. Sagot ng panganay. Nanay ka, dapat ikaw ang nag-iingat. Tahimik ang sala. Tanging tunog ng aircon ang maririnig. Sa gilid may mga framed photos. Ang panganay kasama ang pamilya niya. Nakangiti, masaya, walang bakas ng hirap. Parang hindi siya kasali sa mundong iyon. Umalis ka na nga muna, ma. Biglang sabi ng panganay at malamig na ang tono. Hindi ito ang tamang oras. Napatigil ang ina. Anak, sandali lang, hindi pa ako. Lumapit ang panganay sa pinto. Binuksan ito ng malakas. Ang hangin sa labas ay mainit. May halong alikabok at usok ng sasakyan. Sabi ko, umalis ka muna. Madiin niyang sabi. Humakbang ang ina papalapit sa pinto. Nanginginig ang tuhod. Hinawakan niya ang gilid ng pintuan para makabalanse. Pasensya na, bulong niya. Hindi na ako. Sa galit, isinara ng panganay ang pinto. Malakas, biglaan. Hindi niya nakita kung paanong bumagsak ang ina. Hindi niya narinig ang mahinang daeng. Ang pintuan ay tumama sa balikat at dibdib ng ina. Itinulak siya palabas. Nawalan siya ng balanse. Bumagsak sa sementadong sahig. Isang mapurol na tunog. Napaupo ang ina sa labas ng bahay. Humapde ang balikat. Sumakit ang tagiliran. Parang may kumurot sa loob ng dibdib niya. Hindi lamang sakit ng katawan. Sinubukan niyang tumayo pero bumigay ang tuhod niya. Nakaupo siya roon, hawak ang braso. Humihingal. Amoy niya ang init ng kalsada, ang usok ng dumadaang sasakyan, ang alikabok na dumidikit sa damit niya. Sa loob ng bahay, tahimik. Walang bumukas ang pinto. Walang tumawag ng ma. Walang nagtanong kung ayos lang ba siya. May dumaan na kapitbahay, napatingin. Sandaling huminto, pero nagpatuloy rin sa paglakad. Parang normal lang ang eksenang yon. Isang matandang babae sa labas ng bahay. Sugatan, nag-iisa. Umupo ang ina at pilit pinipigil ang luha. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng pagtanggap. Ganito na ba ako kabigat? Sa likod ng saradong pinto ay naroon ang anak niya. Ang anak na minsan niyang pinasan sa balikat. Ang batang minsan niyang pinaglaban sa mundo. Ngayon, hindi man lang siya kayang silipin. Dahan-dahan siyang tumayo, umalalay sa pader. Masakit ang bawat galaw. Ang balikat niya ay parang binubugbog ng kirot. Pero mas masakit ang tanong na paulit-ulit sa isip niya. Dito na ba nagtatapos ang pagiging nanay ko? Humakbang siya palayo sa bahay. Hindi na siya lumingon. Wala ring saysay.
Habang papalayo, ramdam niya ang bawat pintig ng sugat, pisikal at emosyonal. At sa bawat akbang, unti-unting nauubos ang pag-asang dala niya nang pumasok siya sa bahay na iyon. Hindi niya alam na ang pintong iyon na isinara ng buong lakas ay simula pa lamang ang unang pagtataboy. Nanlalamig ang kamay ng ina habang pilit niyang tinutukod ang sarili sa pader. Masakit ang balikat at parang may pumutok sa loob. Ang dibdib niya ay mabigat, hirap huminga, at bawat paggalaw ay may kasamang kirot na kumakagat hanggang buto. Nanginginig ang tuhod niya, parang anumang sandali ay bibigay ulit. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Umiiyak siya, tahimik lang. Walang hagulgol, walang sigaw. Yung iyak na dumadaloy lang sa gilid ng mata. Parang sanay nang pigilin. Hawak niya ang braso niya. Ramdam ang pamamaga. Ang init ng sugat sa ilalim ng manipes na tela. Sa paligid ay may mga tunog ng buhay. May batang tumatawa sa loob ng bahay sa tapat. May radyo na tumutugtog ng lumang kanta. May kalansing ng pinggan. Amoy niya ang ulam ng kapitbahay, pritong isda, bawang at kanin. Narinig siya ng iba. May nagbukas ng bintana. May sumilip sa kortina. May nagbulungan. Pero walang lumabas. Walang lumapit. Walang nagtanong kung okay lang ba siya. Parang eksena ang hindi dapat pakialaman. Dahan-dahan siyang tumagilid at sinubukang tumayo. Napapikit siya sa sakit. Napahawak sa dibdib. Huminga siya ng malalim. Parang humihingi ng lakas sa hangin. Konti pa. Konti pa. Sa loob ng bahay ng panganay may tunog ng mga hakbang. May boses ng babae. Mataray, malamig. Anong ingay yan sa labas? Tanong ng asawa ng panganay. Andyan na naman si mama. Sagot ng panganay, halatang inis. Ha? Hindi pa ba umaalis? May halong yamot ang boses ng asawa. Ang baho na nga niya kanina. Kakahiya sa mga kapitbahay. Tumago sa mga salitang yon sa tenga ng ina. Kahit nasa labas siya. Mabaho. Napayuho siya. Hindi dahil hindi totoo. Alam niya namang amoy pawis na siya. Amoy araw. Amoy kahirapan. Pero masakit pa rin marinig na galing iyon sa pamilyang minsan niyang tinuring na sarili niyang dugo. Pala mo na nga, istorbo pa. Dagdag pa ng asawa. Walang kabigat-bigat sa tono. Hindi na niya narinig ang kasunod. Parang lumayo ang mundo. Parang humina ang lahat ng tunog. At ang natira na lang ay ang pintig ng sugat at ang bigat ng alaala. Sa isip niya, biglang bumalik ang nakaraan. Noon, bata pa ang panganay. Madilim pa lang, gising na ang ina. Amoy niyang malamig na hangin ng madaling araw. Tahimik ang bahay at dahan-dahan siyang bumabangon para hindi magising ang mga bata. Nagsisindi siya ng kalan, pinapakuluan ng tubig. Nagluluto ng kanin kahit kaunti lang ang bigas. Minsan tinapay lang ang almusal. Minsan, lugaw na mas maraming tubig kesa bigas. Pero laging may nakahandang baon ng panganay. Habang tulog pa ang anak, pinaplansya niya ang uniforme. Kahit luma na, pinipilit niyang maging maayos. Hinahaplos niya ang buhok ng bata. Inaayos ang bag. Sinisigurong may lapis, may papel. Kapag gising na ang panganay, siya ang unang bumabate. Bangon na anak, malambing ang sabi. Maliliit ka na. Minsan ayaw pang bumangon ng bata. Minsan umiiyak, minsan nagrereklamo, pero lagi siyang nariyan. Kapag walang gatas, siyang hindi umiinom. Kapag kulang ang pagkain, siyang nagkukunwaring busog na. Kapag may kailangang bayaran sa school, siyang nag-iisip kung anong pwedeng ibenta. Isang beses, 2 araw siyang hindi kumain ng maayos, tinapay lamang at tubig. Para lang makabili ng bagong sapatos ang panganay. Ayaw niyang mapahiya ang anak sa school. Noong nagkasakit ang panganay, buong gabi siyang gising, pinupunasan ng noo. Binabantayan ang paghinga. Kahit nilalagnat din siya, hindi niya iniinda. Basta gumaling ka lang, bulong niya noon. Ako, kaya ko. Ngayon naroon siya sa labas ng bahay. Sugatan,
Nanginginig, pinag-uusapan sa loob. Parang hindi na siya kilala. Isang matinding hapde ang umakyat mula sa dibdib niya hanggang lalamunan. Hindi lamang sakit ng katawan, kundi sakit ng alaala. Parang bawat sakripisyong ginawa niya noon ay unti-unting binubura ng isang pintong isinara. Ito na pala ang kapalit. Pinilit niyang tumayo ulit. Mabagal, maingat, parang matutumba ulit anumang sandali. Sa bawat hakbang palayo sa bahay ng panganay, mas ramdam niya ang bigat ng sugat. May dugo na bahagyang dumidikit sa manggas ng damit niya. Hindi marami, pero sapat para ipaalala na hindi pa naginip ang nangyari. Napahinto siya sandali sa ilalim ng puno. Amoy niya ang alikabok at usok. Ramdam niya ang init ng araw na nagsisimula ng tumaas. Pinahid niya ang luha. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil kailangan niyang magpatuloy. Wala siyang matitirhan doon. Wala siyang aasahan doon. At sa isip niya, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Mas masakit pa kesa sa sugat. Kung ito ang trata sa akin ng panganay, saan ako pupunta? Humakbang siyang muli. Mas mabagal na ngayon. Ang katawan niya ay pagod na. Ang puso niya ay mas pagod. At sa likod niya, nananatiling sarado ang pinto ng bahay na minsan niyang pinangarap para sa anak niya. Hindi na iyon muling bumukas. At sa bawat takbang palayo, unti-unting lumalalim ang sugat. Hindi lamang sa balat, kundi sa loob niya. Ang sakit ng panganay ay hindi na mawawala. Hapong-hapon ang ina nang marating niya ang bahay ng pangalawa. Pababa na ang araw, kulay kahel ang langit. Pero wala siyang lakas para humanga. Ang bawat takbang ay may kasamang kirot. Ang balikat niya ay namamaga. Ang sikmura niya ay kumakalam. Parang kumukurot sa loob. Mula pa kanina wala pa siyang kinakain. Huminto siya sa harap ng bahay. Isang maliit na bahay na dikit-dikit sa iba. May kalat sa bakuran. May basag na paso. May mga tsinelas na nakahambalang sa may pinto. Amoy niya agad ang mantika, pawis at lumang pagkain. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Isa, dalawa, bumukas ang pinto. Ma, gulat ang pangalawa, pero mabilis itong napalitan ng pilit ng ngiti. Anong ginagawa mo rito? Napansin agad ng ina ang itsura ng anak. Mukhang pagod pero buo pa rin. Hindi tulad niya. Pwede ba akong pumasok sandali, anak? Mahinang tanong ng ina. Pagod na kasi ako. Saglit namang tumingin ang pangalawa sa loob ng bahay. Parang may iniisip. Maya-maya tumabi ito. Sige, pasok ka muna. Parang may kaunting ginhawang dumaloy sa dibdib ng ina. Sa loob ay maingay ang bahay. May batang nag-aaway. May TV na malakas ang volume. Amoy ng ulam na para bang matagal nang nakatengka. Umupo ang ina sa isang monoblock na upuan. Ramdam ang lamig ng plastic sa likod niya. Ma, kumain ka na ba? Tanong ng pangalawa. May himig na parang nag-aalala. Umiling naman ng ina. Hindi pa anak. Sige, maghintay ka ha. Kukuha lang ako. Tumayo ang pangalawa at pumasok sa kusina. Narinig ng ina ang pagbukas ng kaldero, ang kalansing ng plato. At sa sandaling yon, bumalik ang kaunting pag-asa sa kanya. Baka iba to. Habang naghihintay, napatingin siya sa mga apo niya. Nasa sala ang mga bata. Naglalaro. Nagtatawanan. Nang mapansin siya ay biglang tumigil ang isa. Si Lola. Bulong ng isa na parang may halong pagkainis. Bakit nandito yan? Tanong ng isa pa. Hindi man lang ibinaba ang boses. Parang may maliit namang kutsilyong tumusok sa puso ng ina. Hindi siya nagsalita, ngumiti lang siya. Pilit. Pero umiiwas ang tingin ng mga bata. Lumayo. Parang may iniiwasang dumi. Maya-maya, bumalik ang pangalawa dalang isang plato ng kanin at ulam. Oh, kain ka muna. Sabi nito at inilapag ang plato sa harap ng ina. Paglapit ng plato, may naamoy na ang ina. Isang amoy na hindi niya agad maipaliwanag. Maasim, may halong lansa. Napakurap siya, tumingin sa ulam. Mukhang normal pero ang amoy, kakaiba. Mainit pa yan?
sabi ng pangalawa, sabay talikod. Gutom na ang ina. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ng kutsara. Sinubukan niyang huwag isipin ang amoy. Baka iniisip ka lang, sabi niya sa sarili. Sumubo siya at pagdampi pa lang sa dila niya, alam niya na. Panis. Nanikip ang dibdib niya. Parang gusto niyang iluwa agad, pero tumingin siya sa paligid. Nakita naman niya ang pangalawa, nakasandal sa pader, nakatingin sa kanya. Nakita rin niya ang mga apo, pasulyap-sulyap. Parang naghihintay ng reaksyon. Nilunok niya. Masama ang lasa. Maasim, mabigat sa sikmura. Pero pinilit niyang ngumiti. Kumain ka pa, sabi ng pangalawa na may bahid ng iritasyon. Sayang naman. Sumubo ulit ang ina. Mas mahirap na. Ramdam niya ang pag-ikot ng tiyan niya. Pero tiniis niya yon. Ayaw niyang maging istorbo. Ayaw niyang masabihang maarte. Sa bawat subo, bumibigat ang pakiramdam niya. Lola, ang bagal mo namang kumain, reklamo ng isang bata. Amoy ka, dagdag ng isa, sabay takip ng ilong. Parang gumuho ang mundo ng ina sa sandaling iyon. Bigla siyang napahinto sa pagkain. Nagsimulang umikot ang paligid. Nahilo siya, pinawisan ng malamig. Pero bago pa siya makapagsalita, bumalik sa isip niya ang isang alaala. Isang gabing hindi niya kailanman nakalimutan. Noon, bagong panganak pa lamang ang anak na pangalawa. Maaga itong pinanganak. Maliit, mahina, dinala agad sa NICU. Isang lugar na amoy gamot, disinfectant at takot. Nakita ng ina ang apo niya sa loob ng incubator. Mga tubo, mga makina, mga tunog na hindi niya maintindihan. Ma, wala kaming pambayad. Umiiyak na sabi ng pangalawa noon. Paano na? Hindi nagsalita ang ina. Tahimik lang siyang tumango. Kinabukasan, dinala niya ang tanging alahas na meron siya. Isang simpleng kwentas. Matagal niya iyong tinago, alaala. Pero walang pag-aalinlangan. Ibinenta niya iyon. Hindi siya nagsabi. Hindi siya humingi ng kapalit. Ibinigay niya ang pera. Para sa bata, sabi niya lang. At ngayon ay naroon siya. Nilulunok ang panis sa pagkain. Nilulunok ang hiya. Ma, okay ka lang ba? Tanong ng pangalawa pero wala na sa tono ang boses. Oo, mahina niyang sagot kahit ramdam niya ng pananakit ng tiyan. Busog na ako. Eh di umuwi ka na. Biglang sabi ng pangalawa. Marami pa kami gagawin. Wala mo nang paumanhin. Walang tanong kung masakit ba ang sugat niya. Walang pakialam. Dahan-dahang tumayo ang ina. Nahilo siya, napahawak sa mesa para hindi matumba. Kinuha niya ang maliit niyang bag. Salamat, sabi niya na halos pabulong. Hindi na siya nilingon ng pangalawa. Paglabas niya ng bahay, malamig na ang hangin. Madilim na ang langit. Sumisikip ang sikmura niya at parang may kumikirot, kumukulo. Humakbang siya palayo. Nanginginig ang tuhod. Ang pag-asa na dinala niya sa bahay na iyon, naiwan doon. At habang lumalayo siya, alam niyang mas mabigat na ang katawan niya. Hindi lang dahil sa sakit ng tiyan, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Hindi pala sapat ang sakripisyo para mahalin ka pabalik. Hindi naman agad umalis ang ina. Nanatili lang siyang nakaupo sa gilid ng mesa. Hawak ang kutsara kahit gusto niya nang bumangon. Ang sikmura niya ay kumikirot na parang may humihila sa loob. Ang lasa ng kinain niya ay nananatili sa bibig. Maasim, mapait, parang ayaw umalis. Sa kusina may amoy ng lumang mantika at kanin na ilang beses nang ininit. Sa sahig ay may mantsa ng natuyong sabaw. Sa hangin may bigat na hindi niya maipaliwanag. Pinilit niyang huminga ng maayos. Konti lang, titiisin ka lang, sabi niya sa sarili. Hindi ka pa tapos? Tanong na may pangalawa mula sa may pinto, nakapamewang. Ang bagal mo namang kumain. Napatingin ang ina sa plato. May kalahati pang natira. Tinitigan niya yon na parang kalaban. Alam niyang bawat subo ay sakit. Pero mas masakit ang masabihang maarte. Kakain pa ako, sagot niya at pilit ang ngiti.
Sumubo siya ulit. Sa sandaling yon biglang kumulo ang tiyan niya. Napahawak siya sa sikmura. Bahagyang napayuko. Nanginginig ang kamay niya. Pawis na pawis ang noo. Malamig ang pawis na dumadaloy sa gilid ng mukha niya. Anong problema mo? Tanong ng pangalawa at may halong iritasyon. Ang arte mo naman? Hindi naman nakapagsalita ang ina. Pinipigilan niya ang pagsusuka. Ang paningin niya ay parang umiikot. Ang tunog ng TV sa sala ay biglang naging malakas sa tenga niya. Sigawan, tawanan, ingay. Hindi ka naman nag-ambag sa bahay na to. Dagdag ng pangalawa, na mas malakas na ngayon ang boses. Kaya wag kang choosy Para namang may pumutok sa loob ng dibdib ng ina. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Ibinalik niya ang kutsara sa plato. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya na kaya. Pakiramdam niya ay anumang sandali ay babagsak siya sa sahig. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Masama lang pakiramdam ko. Di umalis ka. Malamig na sagot ng pangalawa. Huwag ka nang dumagdag sa problema. Wala malang bakas ng awa. Walang tanong kung okay lang ba siya. Walang pag-aalala kung bakit siya nanginginig. Tumayo ang ina ng dahan-dahan. Napahawak siya sa gilid ng mesa para hindi matumba. Sumakit ang balikat niya. Ang sugat mula sa pintong bumagsak sa kanya ay muling nagparamdam. Para pang pinagsama-sama ang lahat ng sakit sa isang sandali. Sa sala, tumawa ang mga bata. Sa wakas, aalis na, sabi ng isa, walang pakundangan. Hindi na siya lumingon. Kinuha niya ang maliit niyang bag at naglakad papunta sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat. Parang hinihila siya pababa ng sahig. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong ang malamig na hangin ng gabi. Amoy niya ang ulan sa malayo. Amoy niya ang basang lupa. Amoy niya ang sarili niya. Pawis, pagod, at hiya. Paglabas niya, biglang sumakit ng todo ang tiyan niya. Napahinto siya sa gilid ng kalsada. Napasandal sa pader. Nanginginig ang tuhod niya at parang wala ng lakas. Diyos ko! Bulong niya na halos hindi na marinig. Sumubsob ang luha sa mata niya. Hindi niya na kayang pigilan. Hindi na tahimik ang iyak, may hikbi na. May paghingang putol-putol. Parang gusto niyang ilabas ang lahat ng sakit sa bawat hinga. Wala pa siyang nararating, pero pakiramdam niya ay ubos na siya. Ganito na ba ako ngayon? Tanong niya sa sarili. Isang taong pwedeng paalisin kahit kailan? Bigla siyang napaupo sa bangketa. Hindi niya na kaya pang tumayo. Ang tiyan niya ay parang pinipilit. Ang ulo niya ay parang umiikot. Ang paligid ay parang lumalabo. May dumaan na motor. May dumaan na tao. May ilaw ng tindahan sa malayo, pero walang huminto. Sa loob ng bahay ng pangalawa, nagsara ang pinto. Isang mahinang kalabog, tapos katahimikan. Walang humabol. Walang nagsabi ng sandali. Walang humingi ng tawad. Umupo ang ina sa dilim. Yakap ang sarili. Pinilit niyang alalahanin kung saan siya pupunta. Ang buhay ng panganay, sarado na. Ang bahay ng pangalawa, itinaboy na siya. Wala na siyang mapupuntahan. Huminga siya ng malalim, kahit masakit. Sinubukan niyang tumayo ulit. Mabagal, mahina. Parang bawat galaw ay may kapalit na kirot. Habang naglalakad siya palayo, sumakit lalo ang tiyan niya. Napasandal siya sa poste. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Ang paningin niya ay parang kumukupas. Parang anumang sandali ay mawawala siya sa sarili. Hindi pa. Hindi pa pwede. Bulong niya at pilit nilalabanan ng hilo. Pero alam niyang papunta na siya sa pinakamababang punto ng buhay niya. At sa bawat hakbang, dala niya ang pait ng panis na pagkain, di lamang sa sikmura, kundi sa puso. Hindi niya alam na sa susunod na sandali, sa gitna ng ulaw at dilim, may isang boses na tatawag sa kanya. Isang boses na hindi pa tuluyang nawawala, ang malasakit. Gabi na nang tuluyan siyang mapunta sa gitna ng kalsada. Hindi niya alam kung gaano na siyang kalayo. Ang alam lang niya, masakit ang bawat hakbang. Ang sikmura niya ay parang pinipilit. Parang may kamay sa loob na walang tigil sa paghigpit.
Ang balikat niya ay mabigat, mainit at parang may humahaplos na kirot sa bawat galaw. Biglang bumuhos ang ulan. Hindi malakas agad, paunti-unti muna. Malalaking patak na bumabagsak sa semento, sa bubong na may tindahan, sa balat niyang tuyo na kanina lang ay puno ng pawis. Maya-maya, lumakas. Parang sinabayan ng langit ang bigat ng pakiramdam niya. Nabasa ang damit niya, dumidikit sa balat, lumamig ang katawan niya. Pero mainit ang loob niya sa sakit. Amoy niya ang ulan, ang basang lupa, ang usok ng mga sasakyang dumaraan. May halong amoy ng basura mula sa kanal sa gilid ng daan. Walang payong, wala ring masisilungan. Huminto siya sa ilalim ng isang ilaw sa poste. Dilaw ang liwanag, nanginginig na parang anumang sandali ay mamamatay. Napasandal siya roon, yakap ang sarili, nanginginig hindi lamang sa lamig kundi sa panghihina. Diyos ko, mahinang bulong niya. Bigla namang kumulo ulit ang tiyan niya. Napasubsob siya. Halos masuka. Napaupo siya sa bangketa. Hindi na alintana kung marumi, kung basa, kung may dumadaan na tao. Ang mahalaga lang, hindi na niya kaya. Sumakit ang ulo niya at parang umikot ang mundo. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagiging mahabang guhit sa paningin niya. Ang mga tunog, busina, patak ng ulan, yabag ng paa, parang naghahalo-halo. Humihingal siya, mabilis, putol-putol. Ganito lang ba matatapos lahat? Pumasok sa isip niya. Mag-isa sa kalsada. Sinubukan niyang tumayo ulit, pero bumigay ang tuhod niya. Napahiga siya sa gilid ng kalsada. Kalahati ng katawan ay basa na sa ulan. Ramdam niya ang lamig ng semento sa likod niya. Ramdam niya ang hapde ng sugat sa balikat. Pinikit niya ang mata niya sandali para lang makahinga. Pero sa pagpikit na yon, pumasok ang mga alaala. Nakikita niya ang 3 anak niya noong bata pa. Tumatawa, tumatakbo sa ulan. Naghahabulan. Siya, nasa gilid lang. Sumisigaw ng, "Hoy, baka magkasakit kayo!" Ngayon, siya na ang nasa ulan. At wala ni isa sa kanila. Bumukas ang mata niya ulit. Parang mas malabo na ang paligid. Ang ilaw ng poste ay tila lumalayo. Ang tunog ng ulan ay parang nasa ilalim na ng tubig. Hindi pa. Bulong niya. Hindi pa pwede. Pero unti-unting nanghihina ang katawan niya. Ang kamay niya ay malamig na. Ang mga daliri niya ay namamanhid. Ang sikmura niya ay parang may apoy at yelo sa loob. Sabay. May dumaan na sasakyan. Mabilis. Binasa siya ng tubig mula sa gulong. Hindi man lang huminto. May dumaan pang tao. May hawak na payong. Saglit na tumingin. Saglit lang. Pagkatapos ay naglakad pa rin. Parang wala siyang mukha. Parang wala siyang pangalan. Sa gitna ng ulan, naramdaman niya ang takot. Hindi takot sa sakit, kundi takot na baka dito na siya mawala. Na baka bukas, wala nang maghahanap. Na baka isa na lang siyang balita sa barangay. Isang matandang babae, natagpo ang walang malay sa kalsada. Pumikit siya ulit. Mas matagal na ngayon. Sa dilim ng talukap ng mata niya, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. May silbi pa ba ako? Biglang may narinig siyang tunog. Parang yabag ng paa na papalapit. Mabigat. Mabilis. Kasabay ng tunog ng ulan na tinatakpan ng tubig sa kalsada. Hindi niya pinansin agad. Wala na siyang lakas para umasa. Pero may isang boses. Ma? Mahina ngunit hindi sigurado. Parang natatakot magkamali. Bahagya namang gumalaw ang daliri ng ina. Ma? Mas malakas na ngayon. Mas malinaw. Para namang may kumurot sa dibdib niya. Parang may ilaw na biglang sumende sa madilim niyang isip. Pilit niyang idinilat ang mata niya. Malabo pa rin ang paningin niya. Pero may nakita siyang anino. Isang lalaki. Basa ang damit. Nakayuko sa harap niya. Ma, ako to. Kilala niya ang boses. Kahit mahina na ang pantinig niya, kahit magulo na ang isip niya, kilala niya. Bunso. Halos hindi na marinig ang boses niya. Bigla namang gumalaw ang lalaki.
Lumuhod sa harap niya. Hinawakan ang balikat niya. Maingat, parang takot makasakit pa. Ma, anong nangyari sa'yo? Nanginginig ang boses nito. Bakit ka nandito? Basa ka. Malamig ka. Hindi niya na kayang sumagot ng buo. Napahawak lang siya sa manggas ng anak niya. Mahina at parang huling lakas. Masakit. Bulong niya. Pagod na ako. Hindi na siya nakapagsalita pa. Nakaramdam siya ng kamay ng bunso na humahawak sa kanya. Mainit, totoo, naramdaman niya ang yakap kahit panandalian lang. Amoy niya ang damit ng anak. Amoy pawis, amoy trabaho, amoy buhay. Okay lang ma, sabi ng bunso na halos umiiyak. Andito na ako. At sa wakas, sa gitna ng ulan at dilim, hinayaan ng ina na bumigay ang katawan niya. Hindi na sa semento, kundi sa bisig ng anak niya na hindi siya iniwan. Malamig ang gabi, pero mas malamig ang kamay ng ina. Ramdam iyon ng bunso sa sandaling mahawakan niyang balikat nito. Basa ang damit ng ina. Manipis, dikit sa balat. Nanginginig ang katawan. Parang bata na nilalamig. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa gilid nila. Hinahampas sa semento, sa poste, sa bubong ng mga tindahan na sarado na. Pagod na pagod ang bunso. Galing siya sa trabaho. Ang damit ay basa rin ng pawis at ulan. Ang sapatos ay may putik. Ang balikat ay mabigat. Pero sa sandaling makita niya ang ina sa ganoong kalagayan, parang nawala ang lahat ng pagod. Ma, sorry ma. Paulit-ulit niyang sabi habang inaangat ang katawan ng ina. Sorry, hindi ko alam na ganito na. Hindi naman sumasagot ang ina. Bahagya lang itong umuungol. Parang nahihirapang huminga. Ramdam ng bunso ang bigat ng katawan nito. Hindi lang sa pisikal, kundi sa bigat ng dinanas. Dahan-dahan niya itong inakay. Isang braso sa balikat ng ina, ang isa ay hawak ang bewang. Mabagal ang lakad nila. Maingat, ayaw niyang mapasama pa ang sugat. Sa paligid may mga ilaw ng sasakyan na dumadaan. May busina sa malayo. May amoy ng basang kalsada at usok. Walang tumitigil, walang nagtatanong. Pero hindi na mahalaga yon ngayon. Ang mahalaga, nasa kanya na ang ina. Konti na lang ma, bulong niya. Malapit na tayo. Hindi kalayuan ang inuuwian ng bunso. Isang maliit na bahay sa looban. Lampas sa eskinita na may mga basang karton at plastik sa gilid. Walang gate, walang pintura ng pader. Pero may ilaw sa loob. Mahina, dilaw. Pero sapat na para makita ang daan. Pagdating nila sa bahay, agad na binuksan ng bunso ang pinto. Sumalubong ang amoy ng lumang kahoy, sabon at kanin na niluto noong umaga. Tahimik ang loob. Maliit lamang ang espasyo. Isang mesa, isang upuan. Isang banig sa gilid, pero tuyo. Mainit. Ligtas. Inupo niya ang ina sa upuan. Sandali lang ma, sabi niya sabay kuha ng tuwalya. Maingat niyang pinunasan ang buhok ng ina. Ang mukha, ang leeg. Ang mga kamay niya ay sanay na sa hirap. Pero sa paghawak sa ina, parang laging nag-iingat. Napansin niya ang pasa sa balikat, ang bahagyang dugo sa manggas. Ma, anong ginawa nila sa'yo? Nanginginig ang boses niya. Hindi naman sumagot ang ina, nakapikit lang. Hirap magsalita. Hindi na nagtanong ang bunso. Hindi na siya nag-usisa. Hindi niya kailangang malaman ang buong kwento para umintindi. Sorry ma, ulit niya. Kung mas maaga lang sana akong dumating. Para siyang sinasakal ng konsensya. Kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Pero ganon siyang magmahal. Inaako niya kahit hindi kanya. Tinulungan niya ang ina na huminga sa banig. Inayos ang unan, tinakpan ng manipis sa kumot kahit luma na. Malinis. May amoy ng araw at sabon. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa kusina. Maliit lamang ang kusina. Isang kalan, isang kaldero, isang bote ng tubig. Binuksan niya ang kalan. Nagsalang ng tubig. Habang hinihintay na kumulo, tumingin siya sa ina.
Nakahiga ito, payapa ang mukha pero halatang pagod na pagod. Parang isang kandilang malapit nang maubos. Hindi ka pababayaan dito, bulong niya, halos sa sarili niya. Hindi ka nag-iisa. Nang kumulo ang tubig, naghalo siya ng kaunting asukal at asin. Wala siyang gamot. Wala siyang pera para bumili agad. Pero alam niyang kailangan ng ina ng kahit konting lakas. Dinala niya ang baso sa tabi ng banig. Ma, inom ka muna. Mahinahon niyang sabi. Bahagya namang dumilat ang ina. Nang makita ang bunso ay may bahagyang galaw sa labi. Parang gustong ngumiti, pero walang lakas. Salamat. Mahina niyang bulong. At sa isang salitang yon, parang may humaplos sa puso ng bunso. Parang may biglang tumusok. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang siya ang dapat na magpasalamat. Matulog ka muna, sabi niya. Andito lang ako. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng ina, nakatalikod sa pader. Pinikit ang mata sandali. Doon lang niya naramdaman ang pagod. Ang bigat ng buong araw. Ang sakit ng katawan. Pero hindi siya umalis. Sa labas humihina na ang ulan. May mga patak na lang sa bubong. Sa loob ng maliit na bahay ay tahimik na. Tanging paghinga ng ina ang maririnig. Mabagal, pero nandyan. Bago pumikit ang tuluyan, narinig ng bunso ang ina na nagsalita ulit. Pasensya ka na. Mahina nitong sabi. Napadilat naman ang bunso. Ha? Bakit naman, ma? Wala akong maibibigay sa'yo. Sagot ng ina. Puro sakit lang. Umiling ang bunso. Lumapit siya at bahagyang hinawakan ang kamay ng ina. Hindi yan totoo. Sabi niya na simple pero buo. Ikaw lang meron ako. Hindi naman na sumagot ang ina. Pumikit na lang ulit, pero sa gilid ng mata niya ay may luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginawang matagal niya nang hindi naramdaman. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng pagtanggi, panlalait at sakit, naroon siya sa isang lugar na hindi siya tinaboy. Isang maliit na bahay, isang pagod na anak, isang pusong hindi marunong magsara ng pinto. At doon, sa gitna ng kahirapan, nagsimula ang kaunting pahinga ng ina. Tahimik ang loob ng maliit na bahay. Wala itong kisame na maayos ang pintura. May mga bitak ang dingding. Sa sahig ay may ilang parte na malamig at magaspang. Isang ilaw lang nakasindi, mahina, kulay dilaw, parang laging pagod din. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay may kakaibang init sa loob. Huminga ng mabagal ang ina, nakahiga sa banig. May kumot na manipis sa ibabaw niya, pero maayos na nakabalot. Sa tabi niya nakaupo ang bunso, pinagmamasdan ang bawat paggalaw ng dibdib ng ina. Parang sinisigurong maayos pa ang lahat. Sa sulok ng bahay, naroon ang kama ng bunso. Isang lumang foam na nakapatong sa kahoy. May punit ang gilid, manipis. Pero iyon lang ang meron siya. Tumayo ang bunso at lumapit sa kama. Hinila niya ito palabas ng sulok. Inilapag sa tabi ng banig. Dito ka na matulog, ma. Sabi niya ng marahan. Bahagya namang dumilat ang ina. Ikaw? Ngumiti naman ang bunso. Diyan lang ako. Sabay turo sa sahig. Okay lang yan. Gusto sanang tumanggi ng ina pero wala siyang lakas. At sa totoo lang, ramdam niya ang pagod hanggang buto. Kaya pumikit na lang siya ulit. May halong hiya at pasasalamat. Inilipat ng bunso ang unan. Inayos ang kumot, sinigurong komportable ang ina kahit papaano. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagtungo sa kusina. Sa maliit na cabinet, binuksan niya ang lalagyan ng bigas. Kaunti na lamang ang laman. Isang dakot. Napabuntong hininga siya pero hindi na nag-alinlangan. Kinuha niya ang bigas at nagsalang ng kaldero. Habang naguhugas ng bigas, naamoy niya ang sabon na gamit niya kanina. Murang sabon, pero malinis ang amoy. Pinakuluan niya ang tubig. Hinintay itong kumulo, tsaka binuhos ang bigas. Lugaw na lang, bulong niya sa sarili. Mainit na, pampalakas pa. Wala siyang sahog,
Walang manok, walang luya, pero may kaunting asin. Sapat na yon. Habang hinahalo ang lugaw, sumisilip siya paminsan-minsan sa ina. Nakahiga ito ng tahimik. Mas maayos na ang kulay ng mukha kumpara kanina. Hindi na nanginginig. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Bella Vargas from Vera Catanduanes, Sara Torcino from Laguna, at Marilu Francisco from Kuwait. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Amoy ng lugaw ang pumuno sa bahay. Simpleng amoy pero may ginhawang dala. Amoy ng bahay. Amoy ng pag-aalaga. Nang maluto, kumuha siya ng mangkok. Hinipan niya muna. Sinigurong hindi masyadong mainit. Dinala niya ito sa tabi ng kama. "Ma, kain ka muna," sabi niya na halos pabulong. Bahagya namang dumilat ang ina. Nang makita ang mangkok ay napaluha siya. "Pasensya na," sabi niya. "Wala akong maibigay sa'yo." Umiling ang bunso. "Hindi ko yan kailangan." Tinulungan niya ang ina na umupo. Dahan-dahan, maingat, inabot niya ang kutsara. Ang kamay ng ina ay nanginginig pa rin. Kaya siya na ang sumubo, marahan. Mainit ang lugaw, simple, walang lasa halos. Pero sa bawat subo, parang may bumabalik na lakas sa katawan ng ina. "Masarap," mahina niyang sabi. Ngumiti ang bunso, hindi dahil sa papuri kundi dahil nakita niyang kumakain ng ina. Buhay. Nandyan pa. Matapos kumain, hiniga ulit niya ang ina. Pinatay ang kalan. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng kama. Sandalan ng dingding, inunat ang mga paa. Doon lang niya naramdaman ang pagod ng buong araw. Masakit ang likod niya. Mabigat ang talukap ng mata. Pero hindi siya agad natulog. Pinagmamasdan niya ang ina. Isang babaeng napakaraming pinagdaanan. Isang nanay na ilang beses nang nabigo. Isang taong hindi humihingi ng sobra, pero sobrang sinaktan. "Matulog ka na," mahina niyang sabi. "Salamat," sagot naman ng ina at halos hindi na marinig. At sa salitang yon, parang may kumislap sa loob ng bunso. Isang tahimik na panata. Sa labas, tahimik na ang gabi. Wala ng ulan, may mga kuliglig sa malayo. May hangin na dumadaan sa bintana. Dala ang amoy ng basang lupa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog ang ina ng mahimbing. Walang kaba, walang takot na itataboy siya. Walang gutom, isang simpleng bahay. Isang manipis na kumot. Isang anak na nagbigay ng lahat kahit wala siyang sobra. At sa gitna ng kahirapan, doon niya natagpuan ang tunay na ginhawa. Hindi marangya, hindi perpekto, pero totoo. Hating gabi na, tahimik ang buong bahay. Parang humihinga lang kasabay ng gabi. Sa labas ay maririnig ang mahinang tunog ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga bubong. May kuliglig sa malayo, paulit-ulit at parang orasan ng probinsya. Mahimbing na ang tulog ng bunso. Nakahiga siya sa sahig, gamit ang lumang kumot. Nakabukas ng kaunti ang bibig. Halatang pagod na pagod ang katawan. Ang isang braso niya ay nakaunat. Parang handang sumalo kung sakaling kailanganin. Sa banig, dahan-dahang dumilat ang ina. Masakit pa rin ang katawan niya, pero hindi na katulad ng kanina. May kirot pa sa balikat. May hapde sa sikmura. Pero mas malinaw na ang isip niya ngayon. Tahimik, gising. Maingat siyang bumangon. Dahan-dahan. Halos hindi na gumagalaw ang banig. Ayaw niyang magising ang bunso. Hawak niyang tagiliran niya habang umuupo.
Huminga siya ng malalim, amoy niya ang lugaw na natira sa kusina, bahagyang amoy ng bigas at usok ng kalan. Tumingin siya sa bunso. Tahimik, payapa. Walang reklamo kahit natulog na sa sahig. Ito ang anak, naisip niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Mabagal ang galaw at bawat takbang ay pinag-isipan. Lumapit siya sa maliit na mesa sa gilid ng dingding. Doon niya inilapag ang maliit na bag na daladala niya simula pa nung umalis siya sa bahay nila. Isang luma, kupas na bag. Maraming gasgas. Pero maingat niya itong binuksan. Parang may hawak na lihim. Sa loob ay may ilang dokumento. Maayos na nakatupi, nasa loob ng brown envelope. May mga papeles na mukhang bago, hindi tulad ng itsura ng bag. May resibo, may titulo, may bank document. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may pera. Hindi yun barya, hindi sukle. Makapal na sobre. Hinawakan niya iyon sandali. Parang mabigat. Hindi sa timbang kundi sa kahulugan. Umupo siya sa upuan. Hawak ang sobre at mga papel. Ang ilaw ay tumatama sa mukha niya. Nagpapakita ng mga guhit ng pagod, pero may kakaibang linaw sa mata niya. Hindi siya umiiyak, tahimik lang. Parang matagal niya nang inaasahan ang sandaling to. Sa isip niya ay bumalik ang lahat, ang negosyo, ang pagkakalugi, ang pintong isinara, ang panis na pagkain, ang ulan, ang kalsada. Lahat ng sugat, lahat ng salita, lahat ng pananahimik. Hindi naman to biglaan. Matagal niya na itong pinaghandaan. Ilang taon na rin. Ang negosyo, oo, nalugi. Pero hindi naman lahat ay nawala. May mga itinabi siya. May mga desisyong ginawa niya na hindi sinasabi sa mga anak. Hindi dahil sa paninin lang, kundi dahil sa pag-iingat. Naisip niya noon, hindi lahat ng anak ay pareho. At tama nga siya. Tumingin siya ulit sa bunso. Mahimbing pa rin ang tulog. Wala man lang galaw. Parang kahit sa panaginip, pagod pa rin. Lumapit siya ng kaunti. Naupo sa tabi nito. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Marahan. Parang noong bata pa ito, amoy niya ang pawis, ang sabon, ang trabaho. Pasensya ka na, bulong niya. Matagal kitang nadamay. Hindi naman gumalaw ang bunso. Tumayo ulit ang ina. Inayos ang mga dokumento. Isinilid ulit sa bag. Inilagay ang sobre sa pinakailalim. Sinara ang zipper ng dahan-dahan para hindi mag-ingay. Pagkatapos, tumayo siya sa gitna ng maliit na bahay. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang sirang dingding, ang lumang mesa, ang kaldera sa kalan, ang banig, ang ilaw. Walang kahit na anong marangya. Pero dito siya nakaramdam ng katahimikan. Huminga siya ng malalim. May bahagyang ngiti sa labi niya. Hindi yun masaya. Hindi malungkot. Isang ngiting parang tapos na sa isang mahabang laban. Malapit na. Mahina niyang sabi sa sarili. Hindi iyon babala. Hindi rin panghihinayang. Parang isang desisyong buo na. Tumayo siya sa may bintana. Sinilip ang labas. Tahimik ang kalsada. May ilaw ng street lamp sa malayo. Wala ng ulan. Ang hangin ay malamig pero presko. Sa loob-loob niya alam niyang darating ang oras na kailangan niyang magsalita. Na kailangan niyang ipakita ang lahat. Ang katotohanan. Ang sukatan ng pagmamahal. Pero hindi pa ngayon. Ngayon, pahinga muna. Bumalik siya sa banig, dahan-dahang humiga. Inaayos ang kumot sa katawan niya. Pumikit. Sa loob ng bag, tahimik na naghihintay ang mga papel. Ang pera, ang mga desisyong magpapabago ng lahat. At sa tabi niya, natutulog ang anak na hindi humihingi. Hindi nagtatanong. Hindi nagbibilang pero nagbigay ng lahat. Sa gabing iyon, sa maliit na bahay na walang kahit anong sobra, may isang lihim na handang magpapagsak ng mga akalang matagal nang itinayo. 3 araw na lang at magbabago na ang lahat. Sa unang araw maagang gumising ang bunso. Hindi pa sumisikat ang araw pero gising na siya. Sanay na ang katawan niya sa ganitong oras. Tahimik ang bahay,
May bahagyang amoy ng lugaw na iniinit mula sa kalan. Halo ng bigas at usok. Sa labas naman ay maririnig ang mga manok at ang unang yabag ng mga taong papasok sa trabaho. Lumapit siya sa ina. Nakahiga pa rin ito sa banig, nakapikit. Pero gumalaw ang kamay nang maramdaman ang presensya ng bunso. Ma, gising ka na ba? Mahinang tanong niya. Bahagya namang dumilat ang ina. Oo, sagot nito na mahina pero malinaw. Tinulungan niya itong umupo. Inabot ang baso ng tubig. Maingat, parang bawat galaw ay may kasamang pag-iingat na baka masaktan pa. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ng bunso. Mas okay na, sagot ng ina. Kahit halatang pagod pa rin ang mukha, maputla at may bakas ng sakit. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya kailangang malaman ng lahat. Ang mahalaga, buhay ang ina. Nandyan pa. Bago umalis papasok sa trabaho, iniwan niya ang kaunting pera sa mesa. Panggamot, pangkain, kahit kaunti lang. Nilagay niya ang cellphone sa tabi ng banig. Ma, tawagan mo lang ako kung may kailangan ka ha? Sabi niya. Babalik agad ako. Tumango ang ina. Ngumiti ng kaunti. Pag-alis ng bunso, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Pero hindi ito mabigat. Hindi tulad ng dati. Tahimik lang, parang pahinga. Sa buong araw, iniisip ng bunso ang ina. Sa bawat buhat, sa bawat pagod, sa bawat pawis. Laging bumabalik sa isip niya ang itsura ng ina sa ulan. Pag-uwi niya, dala niya ang kaunting prutas. Hindi yon marami, pero sapat na para may maibigay. Kumain ka na ba? Agad niyang tanong. Oo, sagot ng ina. Kahit halatang hindi pa gaano. Pero ngumiti pa rin. Hindi naman dumating ang panganay. Hindi rin ang pangalawa. Tahimik lang ang gabi. Sa ikalawang araw, mas mabagal na ang galaw ng ina kinabukasan. Mas tahimik, mas mahina ang boses. Hindi na siya masyadong nagsasalita. Madalas lang siyang nakatitig sa kisame. Parang may iniisip. Inalagaan siya ng bunso tulad ng unang araw. Naglinis, nagluto, nag-init ng tubig. Pinunasan ng pawis ng ina. Hindi siya nagreklamo. Kahit masakit ang likod niya. Kahit kulang ang tulog. Sa labas ng bahay, may dumaan na kapitbahay. May sakit ba yung matanda? Tanong nito. Opo, sagot ng bunso. Okay lang naman po siya, inaalagaan ko. Tumango ang kapitbahay at nagpatuloy sa paglalakad. Walang dagdag na tanong. Sa buong araw, walang tawag, walang bisita. Walang text mula sa panganay o pangalawa. Hindi rin sila binanggit ng bunso. Pero ang ina ramdam niya ang kawalan. Minsan napatingin pa siya sa cellphone. Wala pa ring message. Wala pa ring missed call. Baka busy lang sila. Mahina niyang sabi. Hindi malinaw kung para kanino. Ngumiti ang bunso. Pilit. Oo ma, baka busy lang. Pero sa loob niya, may kirot. Sa ikatlong araw, umaga pa lang, parang may kakaiba na. Mas mabagal ang paghinga ng ina. Mas malamig ang kamay. Mas maputla ang mukha. Kahit nakangiti, halatang mahina na. Napansin naman niyo ng bunso. Ma, okay ka lang ba? Tanong niya na may kaba sa boses. Tumango naman ang ina. Oo, pagod lang. Pero iba ang pakiramdam ng bunso. Parang may bumigat sa dibdib niya. Buong araw hindi niya iniwan ang ina. Kahit hindi pumasok sa trabaho, nagpaalam siya. Hindi niya kayang umalis. Sa hapon, biglang nagsalita ang ina. Anak, tawag niya na mahina pero malinaw. Lumapit naman agad ang bunso. Oh, pwede mo ba akong tulungang tumawag? Tanong ng ina. Kanino naman ma? Sa inyong tatlo. May sasabihin lang ako. Nanlamig ang bunso. Ma, okay ka lang ba? Ngumiti ang ina. Isang ngiting hindi niya mabasa. Hindi takot, hindi lungkot. Parang desisyon. Oo, sagot nito. Gusto ko lang kayo makausap. Kinuha ng bunso ang cellphone. Tinawagan muna ang panganay. Ngunit walang sagot. Tinawagan ulit. Sa ikatlong beses may sumagot na. Ma,
Gulat ang boses ng panganay. Oo, sagot ng ina na mahina. Pwede ba kayong pumunta dito? May sasabihin lang ako. Saglit na katahimikan. Ngayon ba talaga? Tanong ng panganay. Busy ako eh. Sandali lang naman. Sagot ng ina. Importante. May buntong hininga sa kabilang linya. Sige, titignan ko. Tinawagan ng pangalawa. Ano na naman? Agad na tanong nito. Pwede ka bang pumunta dito? Mahinang sabi ng ina. May sasabihin lang ako. Bakit? May halong inis ang boses. May pera ba yan? Tahimik ang ina saglit. Gusto ko lang sana kayong makita. Isa pang buntong hininga. Sige na nga. Pagkatapos ng mga tawag, ibinaba ng bunso ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya. Ma, mahina niyang tanong. Ano bang sasabihin mo? Tumingin ang ina sa kanya. May lambing sa mata. May lalim. Malalaman mo rin, sagot niya. Pero huwag ka mag-aalala. Sa gabing yon, mas tahimik ang bahay kaysa dati. Sa hangin, may kakaibang bigat. Parang may paparating. Isang bagay na hindi na maiwasan. 3 araw, 3 pagsubok, 3 anak. At sa susunod na pagkatok sa pinto, magsisimula na ang pagbabalik. Hindi para mag-alaga, kundi para humarap sa katotohanan. Hapon na nang may tumigil na sasakyan sa tapat ng maliit na eskinita. Hindi sanay ang lugar sa ganoong klaseng ingay. Tunog ng makina na bago, preno na makinis, napasilip ang ilang kapitbahay. May bumukas sa bintana. May batang tumigil sa paglalaro. Bumaba ang panganay. Maayos ang suot, planchado ang damit, mabango, amoy cologne, na matapang. Halong lamig ng aircon. Tumingin siya sa paligid, napakunot ang noo. Parang hindi siya komportable. Parang mali ang lugar para sa kanya. Dito ba yun? Tanong niya sa sarili na mababa ang boses. Maya-maya'y dumating din ang pangalawa. Walang sasakyan. Nakasakay lang sa tricycle. Bumaba, bitbit ang bag, halatang iritable. Ang layo, reklamo niya. Sa ganitong lugar pa talaga. Nagkatinginan ng dalawa. Isang pilit ng ngiti, isang tango, walang yakap, walang kamustahan. Magkasunod silang pumasok sa eskinita. Sa bawat hakbang, mas ramdam ang sikip ng daan. Ang amoy ng kanal, ang halong amoy ng nilulutong ulam ng kapitbahay. Pritong isda, tuyo, bawang. Para sa kanila, parang hindi sila kabilang dito. Pagdating sa harap ng maliit na bahay, huminto ang panganay. Eto? Tanong niya at halatang nagdududa. Tumango ang pangalawa. Oo raw. Kumatok ang panganay. 1 beses, 2. Binuksan ng bunso ang pinto. Pagkakita niya sa dalawa ay bahagya siyang napahinto. Hindi siya nagsalita agad. Hindi rin siya ngumiti. Tumabi lang siya at hinayaan silang pumasok. Nasaan si mama? Agad na tanong ng panganay na diretso ang tono. Nasa loob, sagot ng bunso. Nangihina na siya. Sa salitang humihina, may bahagyang pagbago sa mukha ng dalawa. Naglakad sila papasok. Sumalubong ang liwanag ng isang ilaw na mahina. Ang loob ng bahay ay simple. Walang pintura ang dingding. May lamat ang sahig. May lumang mesa sa gilid. Sa hangin may amoy ng gamot, lugaw at kaunting dampi ng kahoy. Sa banig ay nakahiga ang ina. Maputla ang mukha, payat. Nakapikit ang mata. Mabagal ang paghinga. Ang kamay ay nakapatong sa dibdib. Parang pinipigilan ng bigat sa loob. Tumigil ang panganay sa kinatatayuan niya. Iba ang itsura ng ina kesa sa huli niyang nakita. Wala na ang lakas, wala na ang tindig. Ang babaeng minsang kininisan niya dahil istorbo, ngayon ay mukhang kayang tangayin ng hangin. Mahina niyang tawag. Dumilat ang ina. Mabagal nang makita ang panganay ay may bahagyang galaw sa mata.
Hindi saya, hindi galit. Parang pagtanggap. Dumating ka, sabi niya na halos pabulong. Lumapit naman ang pangalawa. Tiningnan ng ina mula ulo hanggang paa. Napansin ang payat na braso, ang nangingitim na pasa sa balikat. Ang kumot na manipis. Bakit parang ang lala niya na? Tanong niya na hindi alam kung kanino. 3 araw na siyang mahina. Sagot ng bunso. Inaalagaan ko. Saglit na katahimikan. Sa loob ng isip ng panganay may pumasok na tanong. Ganito na ba kalala? Sa isip ng pangalawa, may ibang bumangon. Baka ito na yun? Nagkatinginan silang dalawa. Hindi nila sinasabi pero pareho ang iniisip. Pamana. Lumapit ang panganay sa tabi ng banig. Umupo sa maliit na upuan. Hinawakan ng kamay ng ina. Maingat, parang natatakot na baka mabasag. Ma, okay ka lang ba? Tanong niya na pilit ang lambing. Ngumitin ng mahina ang ina. Ito, buhay pa naman. May bahagyang hiya sa mukha ng panganay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Para ngayon lang bumalik sa kanya ang bigat ng mga ginawa. Ang pintong isinara. Ang galit. Ang pag-iwan. Ang pangalawa naman ay nananatiling nakatayo. Nakatingin sa paligid. Sa mesa. Sa sulok. Parang may hinahanap. Dito ka pala nakatira. Sabi niya sa bunso na walang emosyon. Ang liit. Oo, sagot naman ng bunso. Pero sapat na. May kaunting iritasyon sa mukha ng pangalawa, pero hindi na siya nagsalita. Ma, sabi ng panganay muli. May kailangan ka pa ba? Tumingin naman ang ina sa kanya. Matagal, tahimik. Meron. Kaya ako kayo pinatawag. Sagot naman niya. Nanlamig ang loob ng dalawa. May biglang kaba, hindi takot kundi anticipation. Parang may nakaabang na bagay na matagal na nilang hinihintay. Anong kailangan mo? Tanong ng pangalawa ng derechahan. Sabihin mo lang. Huminga naman ng malalim ang ina, halatang hirap. Umubos siya ng bahagya. Agad na lumapit ang bunso, inalalayan ang likod. Dahan-dahan lang ma, sabi niya. Tumango naman ang ina. Gusto ko kayong makasama, sabi niya. Bago ako tuluyang manghina na. Walang nagsalita. Sa hangin ay may halong kaba at konsensya. Napatingin ang panganay sa bunso. Nakita niya ang itsura nito. Payat din, halatang kulang sa tulog, pero tahimik na nag-aalaga. May kumurot sa dibdib niya. Siya pala ang nandito. Ang pangalawa naman ay umiwas ng tingin. Parang may bumalik na alaala. Ang panis sa pagkain, ang pagtulak palabas, ang walang paumanhin. Ma, mahinang sabi ng panganay. Pasensya na kung hindi kami agad nakapunta. Ngumiti ang ina. Isang ngiting hindi nila mabasa. Okay lang, sagot niya. Andito naman na kayo. Pero sa likod ng ngiting yon, may lalim. May tinatagong lakas. May katotohanang hindi pa nila alam. Sa gabing yon, 3 ang anak. Sa isang maliit na bahay. 2 bumalik na may halong pag-asa at kaba. Isang nandoon mula simula. Walang hinihintay, walang inaasahan. At sa gitna nila, naroon ang ina. Tila mahina. Tila malapit ng bumigay. Pero hawak pa rin ang direksyon ng lahat. Tahimik ang bahay. Hindi yung tahimik na payapa, kundi yung tahimik na parang may hinihintay na mangyari. Mabigat ang hangin. May halong amoy ng lugaw na kanina pa naka-off ang kalan. Amoy ng gamot at bahagyang amoy ng ulan na pumasok sa bintana. Nakatayo ang panganay sa may pader. Ang pangalawa naman ay nakaupo sa may bangko. Paulit-ulit na kinukuskos ang kamay. Ang bunso naman ay nasa tabi ng ina, nakaluhod sa sahig. Hawak ang kamay nito. Huminga ng malalim ang ina. Parang hirap. Parang bawat hinga ay may kapalit na pagod. Dahan-dahan niyang binuka ang bibig. Parang pinag-iisipan ang bawat salitang lalabas. Salamat at pumunta kayo. Mahina niyang sabi.
Agad naman na lumapit ang panganay. Ma, huwag ka munang magsalita. Magpahinga ka muna. Umiling ang ina. Kailangan ko kayong makausap ngayon. Nagkatinginan ng panganay at pangalawa. May kaba sa mata nila. Hindi nila masabi kung bakit pero ramdam nila. Parang ito na. Hinawakan naman ng ina ang kamay ng bunso. Mahigpit, parang kumukuha ng lakas. Pasensya na, bigla niyang sabi. Napatingin ang tatlong anak sa kanya. Kung may mga pagkukulang ako, dugtong niya. Kung may mga desisyon akong mali, patawarin niyo ako. May bigla namang kirot sa dibdib ng panganay. Hindi niya inaasahan niyon. Hindi siya handa. Ma, mahinang sabi niya. Pasensya na kung nadamay kayo. Pagpapatuloy ng ina. Sa pagkalugi, sa hirap, sa mga problemang hindi naman ninyo ginusto. Ang pangalawa ay napayuko. Hindi siya sanay makarinig ng ganito. Lalo na mula sa taong palagi niyang sinisisi. Hindi ko kayo sinisisi. Dagdag ng ina. Parang binabasa ang isip niya. Nanay ako. At trabaho ko, naunawain kayo. May bahagyang paghinga na parang naputol. Umubo siya at agad na inalalaya ng bunso ang likod niya. Madahan-dahan lang, bulong nito. Ngumiti naman ang ina sa bunso. Isang ngiting puno ng lambing. Anak, sabi niya. Salamat. Tumigil ang oras sa sandaling iyon. Parang ramdam ng lahat na may susunod pa. May iiwan lang ako, sabi ng ina. Isang bilin. Agad na tumuwid ang pangalawa. Napatingin ang panganay sa bag sa gilid ng panig. Parehong-pareho ang iniisip nila. Kahit hindi magsalita. Pamana. Kinuha ng ina ang maliit na bag sa tabi niya. Mabagal ang galaw. Maingat. Parang sagrado ang laman. Binuksan niya ito at kinuha ang isang sobre. Makapal, kulay dilaw. Hindi niya inabot sa panganay. Hindi rin sa pangalawa. Inabot niya yon sa bunso. Sa'yo muna, sabi niya ng mahina pero malinaw. Nanlaki ang mata ng pangalawa. Ha? Ma, tahimik lamang ang panganay pero ramdam ang gulat sa mukha. Ma, tanong ng bunso at nagugulahan. Ano to? Hawakan mo lang, sagot ng ina. Mamaya mo na buksan. May biglang bigat sa hangin. Ang pangalawa naman hindi na nakapagtimpe. Ma, bakit sa kanya? Hindi ba dapat? Tumingin ang ina sa kanya. Hindi siya galit. Hindi rin mahina. Isang tingin lang at sapat na para tumahimik ang pangalawa. Makinig ka muna, sabi ng ina. Tahimik ulit ang lahat. Ipinikit ng ina ang mata niya sandali. Parang nag-iipon siya ng lakas. Ang bunso ay mas humigpit ang hawak sa sobre. Parang may mali, pero hindi niya alam kung ano. Gusto ko lang sabihin, sabi ng ina ng dahan-dahan, na mahal ko kayong tatlo. May bahagya namang ginhawa sa mukha ng panganay. May kaunting pag-asa. Mahal ko kayo, kahit na ano pang nangyari. Dugtong ng ina. Kahit na nasaktan ako. Kahit nagkamali kayo. Kahit iniwan ninyo ako. May bahagyang pag-igga sa katawan ng panganay. Ang pangalawa ay napakurap. Hindi yan sumbat, hindi rin sigaw, pero mas tumama. Tao lang ako, sabi ng ina. Nasasaktan din. Huminga siya ng malalim, mas malalim kaysa kanina. Kung ito na ang huling pagkakataon na magkakasama tayo, dagdag niya. Gusto kong malinaw ang lahat. Ma, wag mo namang sabihin yan. Mabilis na sabi ng panganay. Magpapagamot ka pa. Aayos ka pa. Ngumiti naman ng ina. Isang ngiting kakaiba. Ewan, sabi niya. Pero handa naman ako. Biglang tumahimik ang buong bahay. Ang ilaw ay kumislap sandali. Parang sinabayan ng kaba. At sa hindi inaasahang sandali, itinukod ng ina ang kamay niya sa banig. Ma, gulat na sabi ng bunso. Dahan-dahan, tumayo ang ina. Hindi agad, mabagal,
pero tuwid ang likod. Hindi na nanginginig ang tuhod. Ang kamay na kanina'y mahina, ngayon ay matatag na. Nanlaki ang mata ng 3 anak. Ma, bulong ng panganay. Ang pangalawa ay napaatras ang bahagya. Ano yan? Nakatayo na ang ina. Hindi na mukhang mahina. Hindi na mukhang malapit bumigay. Ang mata niya ay malinaw, matatag, at parang ibang tao. May katahimikan naman na bumagsak sa loob ng bahay. At sa sandaling iyon, alam nilang lahat, may mali sa mga inakala nila. Hindi pa tapos ang kwento at hindi pa iyon ang huling salita. Walang nagsalita. Parang biglang tumigil ang mundo sa loob ng maliit na bahay. Ang ilaw sa kisame ay patuloy na kumikislap ng mahina. May tunog ng electric fan sa sulok. May amoy ng gamot at lugaw sa hangin. Pero ang pinakamalakas ay ang katahimikan. Nakatayo ang ina. Hindi na siya nakayuko. Hindi na nanginginig. Ang balikat na kanina'y tila bagsak, ngayon ay tuwid. Ang mga mata niya ay malinaw, gising at matalim. Ma, halos pabulong na sabi ng panganay. Anong ginagawa mo? Hindi naman agad sumagot ang ina. Lumakad siya mula sa banig. 1, 2, mabagal, pero matatag. Wala ang dating kahinaan. Wala ang dating pagod. Bawat hakbang ay parang sinasadya. Parang pinapakita niya ang isang bagay na matagal nang itinago. Ang pangalawa naman ay napaatras ang bahagya. Ma, hindi ka ba nahihilo? Ngumiti ang ina. Hindi iyon ngiting mahina. Hindi rin ngiting masaya. Isang ngiting alam ang katotohanan. Hindi, sagot niya. Hindi ako nahihilo. Lalo namang bumigat ang hangin. Ang bunso ay nakatayo sa tabi. Hawak pa rin ang sobre. Nanginginig ang kamay niya at hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ma, akala ko ba? Teka lang, mahina ang sabi naman ng bunso. Makinig ka muna. Tumigil ang ina sa gitna ng bahay. Huminga siya ng malalim. Malakas, buo at parang wala lang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Hindi ako mamamatay ngayon. Bigla niyang sabi. Parang may bumagsak na mabigat sa sahig. Hindi tunog, kundi damdamin. Ano? Sabay na sabi ng panganay at ng pangalawa. Ang panganay ay napaupo sa upuan. Parang nawala ng lakas. Ang pangalawa naman ay napahawak sa gilid ng mesa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng panganay at nanginginig ang boses. Tumingin ang ina sa kanilang dalawa. Isa-isa, walang galit, walang awa. Isang tingin lang na parang sinasabi, oras na. Lahat ng ito, sabi niya ng dahan-dahan, malinaw ang bawat salita, ay isang pagsubok. Nanlaki ang mata ng pangalawa. Ha? Ang pangpunta ko sa'yo, sabay turo sa panganay. Ang pintong isinara mo, bahagi iyon ng pagsubok. Napatingin ang panganay sa sahig. Biglang bumalik sa kanyang tunog ng pintong isinara. Ang malakas na kalabog. Ang katawan ng ina na bumagsak. Ang pagkain ay binigay mo. Sabay lingon sa pangalawa. Ang panis ay pinakain mo sa akin. Bahagi rin yon. Namutla ang mukha ng pangalawa. Ma, hindi. Hayaan mo akong tapusin. Putol ng ina at hindi sumisigaw, pero sapat ang tono para patahimikan ang lahat. Ang paglalakad kong mag-isa, pagpapatuloy ng ina, ang ulan, ang pagkakahiga ko sa kalsada, ang pag-iisa ko. Lahat ng yan ay pinili kong pagdaanan. Para namang may sumabog sa loob ng ulo ng panganay. Pinili? Halos pasigaw niyang tanong. Ma, nasaktan ka! Tumango ang ina. Oo, nasaktan. Humawak siya sa balikat niya at doon sa pasa. Totoo ang sugat. Totoo ang sakit. Lumapit siya sa mesa at marahang itinapat ang balikat sa ilaw. Kita ang pasa, kita ang bakas. Pero mas kailangan kong makita. Dagdag niya. Kung sino ang lalapit at kung sino ang tatalikod. Tahimik ang bunso.
Nanginginig ang labi niya. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam. Ngumiti naman ang ina sa bunso. Isang ngiting may lambing pa rin. Alam ko, sabi niya. At hindi ko kailangang subukin ka. Bumalik ang tingin niya sa dalawa. Gusto kong malaman, sabi niya, kung hanggang saan ang kaya ninyong ibigay kapag wala na akong silbi sa inyo. Nanlambot ang tuhod ng panganay. Napahawak siya sa gilid ng upuan. Mali kami. Mabilis niyang sabi. Nagkamali kami at hindi namin alam. Hindi niyo alam? Tanong ng ina. O hindi ninyo piniling alamin? Walang naisagot ang panganay. Ang pangalawa naman ay napapikit. Pawis sa pawis ang noo. Galit lang ako noon. Pagod. Tumango ang ina. Lahat naman tayo napapagod. Lumakad siya papalapit sa pangalawa. Hindi para manumbat, kundi para tumingin ng diretso sa mata nito. Pero may mga sandaling pinipili natin kung anong klaseng tao tayo. Sabi niya. At pinili mo. Naramdaman ng pangalawang hiya. Parang bumigat ang dibdib niya. Bumalik sa isip niya ang itsura ng ina habang umunguya ng pagkain. Pilit, nanginginig. Hindi ko inakalang kakainin mo yan. Mahina niyang sabi. Pero pinakain mo. At pinanood mo. Tumahimik ang buong bahay. Ang bunso naman ay hindi nakataes. Bakit mo ginawa lahat ng to? Bakit mo sinaktan ang sarili mo? Huminga naman ng malalim ang ina. Umupo siya sa upuan sa gitna. Hindi dahil napagod, kundi dahil pinili niya. Dahil may mga katotohanan hindi lumalabas hanggat hindi nawawala ang pera. Sagot niya, hanggat hindi ako naging pabigat. Hanggat hindi ko nakita kung sino ang nandyan kapag wala na akong maibigay. Tinuro niya ang bunso. Hindi ka nagtanong. Hindi ka nagbilang. Hindi mo ako tiningnan bilang problema. Tumulo ang luha ng bunso. Nanay kita. Sagot niya. Ang panganay naman ay tuluyang napayuko. Nanginginig ang balikat. Hindi pa man umiiyak pero papunta na roon. Akala ko mawawala ka na. Hindi pa ako mawawala. Tumayo ulit ang ina. Mas matatag na ngayon. At ngayon, alam ko na. Ang pangalawa naman ay biglang lumuhod. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Ang panganay dahan-dahan ring tumayo at lumapit. Hindi lang lumuhod, pero halatang wasak. Patawad kung alam ko lang. Tumingin ang ina sa kanilang dalawa. Hindi siya sumigaw, hindi siya ngumisi, hindi rin siya umiyak. Isang tahimik na tinig lang ang lumabas sa kanya. Ang sakit, sabi niya. Hindi dahil sa sugat. Tahimik silang lahat. At ang sakit na yon, dugtong niya, ay hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Sa sandaling iyon, alam ng panganay at pangalawa, hindi lang perang mawawala sa kanila, kundi ang tiwala. At sa susunod na hakbang ng ina, mas lalo pa nilang mararamdaman ang bigat ng lahat ng pinili nila. Tahimik pa rin ang loob ng bahay, pero iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na ito kaba, hindi pa rin pagtataka. Isa na itong bigat na parang unti-unting dumadagan. Ang dibdib ng pangalay at pangalawa. Ang hangin ay parang masikip. May halong amoy ng pawis, gamot at lumang kahoy. Parang lahat ng naroon ay nakikinig. Tumayo ang ina sa gitna ng bahay. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagmamadali. Ang boses niya ay mahinahon, pero bawat salita ay malinaw at diretsyo. Parang kutsilyong dahan-dahang pumuputol. Hindi ko kayo pinatawag para ipahiya. Pinatawag ko kayo para marinig ninyo ang katotohanan. Ang panganay ay nakayuko. Simulan natin sa'yo, sabi ng ina sabay tingin sa panganay. Nanlalamig ang kamay ng panganay. Hindi pa ako tapos. Putol ng ina na mahinahon pero buo. Lumapit ako sa'yo. Hindi naman para humingi ng luho, bahay o kotse. Lumapit ako dahil wala akong makain. Dahil pagod ako.
Bumalik sa alaala ng panganay ang umagang yon. Ang doorbell, ang mukha ng inang at ang iritasyon niya. Sa halip na tanungin ka kung kamusta ako, pinaramdam mo sa akin na istorbo lang ako. Tahimik ang panganay, hindi niya maitaas ang ulo. Ngunit isinara mo ang pinto, dagdag ng ina, at nabagsakan ako. Napasinghap ang pangalawa. Ang bunso naman ay napapikit. Hindi mo malang binuksan ulit. Patuloy ng ina. Hindi mo malang ako tinanong kung okay lang ba ako. O hindi ko yun sinasadya. Pero ginawa mo. At ikaw? Humarap siya sa pangalawa. Tinanggap mo ako. At akala ko'y may awa pa. Napapikit naman ang pangalawa. Pawis na rin ang noo. Gutom na gutom ako nun. Pagpapatuloy ng ina. 3 oras na ako naglalakad. Masakit ang katawan ko. Pero pinilit ko pa rin ngumiti. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang maliit na resibo mula sa bag. Alam mo ba kung bakit ko tinago ito? Tanong niya. Walang sagot. Inamoy ko pa lang ang pagkain. Alam ko na. Panis. Ma. Pero kinain ko pa rin. Dahil ayoko masabihang maarte at ayoko maramdaman na pabigat ako. Nilapag niya ang resibo sa mesa. Resibo yan ang ulam na binili mo. 3 araw na. Nanlaki ang mata ng pangalawa. Napaatras siya ng isang hakbang. Hindi ko naman inakalang kakainin mo yun. Pero pinakain mo. Lumapit ang ina sa gilid ng bahay. Kinuha niya ang cellphone sa bag at pinindot ang screen. Isang video ang lumabas. May kaibigan ako sa barangay. May maliit siyang CCTV sa labas ng bahay ng panganay. Tinapat niya ang cellphone sa mesa. Sa screen ay kitang-kita ang ina sa may pinto. Ang panganay na galit at biglang pagsara ng pinto. Ang katawan ng ina ay bumagsak. May mahinang ungol mula sa panganay. Ma, tama na. Halos pabulong niyang sabi. Hindi pa. Sagot ng ina. Pinindot niya ulit ang cellphone. Isa pang video. Mula sa labas ng bahay, ng pangalawa naman. Makikita ang ina na lumabas. Hawak ang tiyan. Napaupo sa gilid ng kalsada. Tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng video at ang mabibigat na paghinga ng 2 anak. Ito ang trato niya sa akin. Sabi ng ina sabay patay ng video. Hindi chismis. Hindi kwento. Katotohanan. Ang panganay biglang napaupo sa sahig. Hawak ang ulot, nanginginig ang balikat. Ako yun. Bulong niya. Ako yun. Ang pangalawa naman ay napaluhod. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Ma, patawad. Hindi agad sumagot ang ina. Tumingin siya sa bunso. At ikaw, sabi niya. Hindi mo malang ako tinanong kung may dala ba akong pera. Hindi mo ako siningil. Hindi mo ako pinauwi. Tumulo ang luha sa mata ng bunso. Nanay kita. Di ko na kailangang pag-isipan yon. Tumango ang ina. Iyan ang kaibahan. Bumalik ang tingin niya sa dalawa. Hindi ko kayo kinukumpara para saktan kayo. Ikinukumpara ko kayo dahil kayo mismo ang pumili ng mga ginawa ninyo. Ang panganay ay umiiyak na ngayon. Walang tunog, walang depensa. Ang pangalawa naman ay tuluyang bumagsak ang balikat. Parang nawalan siya ng lakas. Akala namin pera lang ang nawala sa'yo. Hindi namin alam na pati pala kami. Alam ninyo, pinili ninyong huwag makita. Tahimik pa rin ang bahay pero ngayon ay mas mabigat na ang hangin. Parang may humigop ng lahat ng tunog. Ang electric fan ay umiikot pero halos hindi na marinig. Ang ilaw ay steady na ngayon. Hindi na kumikislap. Sa mesa naroon pa rin ang cellphone, ang resibo at ang mga papel na inilabas ng ina kanina. Tumayo ang ina sa harap na lang 3. Hindi siya galit. Hindi rin siya nanginginig. Ang mukha niya ay kalmado. Parang isang taong matagal nang nagdesisyon at ngayon ay handa na lang ipatupad ito. Makinig kayo, sabi niya. Hindi malakas ang boses. Pero otomatikong napatingin ang panganay at pangalawa.
Parang mga batang nahuling may kasalanan. Ang bunso ay bahagyang umusog palapit sa ina. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa pag-aalala. Hindi ko ginawa ang lahat ng to para magigante. Panimula ng ina. Hindi rin para ipahiya kayo. Huminga ng malalim siya. Amoy pa rin sa hangin ang lugaw na lumamig na. Ang gamot ng kahoy ng lumang mesa. Mga amoy na naging saksi sa lahat ng sinabi at hindi sinabi. Ginawa ko ito para makita kung ano ang tunay na mahalaga. May iniwan akong ari-arian. May ipon. May mga dokumento. Hindi man ako naging perpekto. Pero hindi rin ako naging pabayang ina. Ang lahat ng ito ay mapupunta sa bunso. Ano? Sabay na tanaw ng panganay at pangalawa. Nanlaki ang mata ng panganay. Pero ma, sandali. Putol ng ina na kalmado pa rin. Tumingin siya sa bunso at kita ang gulat sa mukha nito. Nanginginig ang kamay na hawak pa rin ng sobre mula kanina. Ma, hindi ko. Nagsimulang magsalita ang bunso. Ngumiti ang ina at itinaas ang kamay. Hindi mo kailangang magsalita. Bumalik ang tingin niya sa dalawa. Ang lahat ng ipon ko. Ang mga ari-ariang naiwan. Ang mga dokumento. Lahat yan ay sa bunso. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay biglang lumuhod ang pangalawa. Ma, wag naman. Umiiyak niyang sabi. Nagkamali lang ako. Galit lang ako noon. Pagod. Ang panganay ay napaupo sa sahig. Hawak ang ulo. Nanginginig ang balikat. Ma, patawad. Halos pabulong niyang sabi. Hindi ko alam na ganito kalaki ang kasalanan ko. Tumingin ang ina sa kanilang dalawa. Hindi siya umiiwas. Hindi rin siya lumalambot. Alam ko na nagsisisi kayo at alam ko rin na masakit ito. Pero ang desisyon ko ay hindi dahil sa galit. Hindi rin ito dahil sa pabor. Ito ay dahil sa ginawa, hindi sa sinabi at hindi sa paghingi ng tawad ngayon. Tahimik naman ang bunso at namumuo na ang luha sa mata niya. Ma, hindi ko yan kailangan. Ginawa ko yan dahil mahal kita at hindi dahil may kapalit. Ngumiti naman ang ina. At yan mismo ang dahilan. Bumagsak naman ang pangalawa sa sahig at tuluyang umiyak. Ma, please. Ang panganay naman ay gumapang palapit sa ina. Ma, kung pera lang babayaran ko, aayusin ko. Basta wag mo kaming itaboy. Hindi ko naman kayo itinataboy. Kayo ang umalis, di ba? May mga anak na nariyan lang kapag kailangan. At may mga anak na dumarating lang kapag may makukuha. Hindi na nakapagsalita ang dalawa. Wala kayong makukuha, kahit piso. Bumagsak ang katahimikan. Ma, masakit yan para sa kanila. Masakit din yan sa akin. Pero may sakit na kailangang maramdaman para may matutunan. Hindi ko binili ang pagmamahal mo, pero pinahahalagahan ko ito, sabi ng bunso. Ang desisyon ko ay final na. Pero ramdam ng panganay at pangalawa na iyon ang pinakamabigat na parusa. Ang malaman na hindi perang nawala sa kanila, kundi tiwala at karapatang tawaging responsableng anak. Hindi agad umalis ang dalawa. Nanatili silang nakaluhod sa sahig. Parang hindi na kayang tumayo. Ang sahig ay malamig, magaspang at may bahagyang amoy ng alikabok at kahoy. Ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng dibdib nila. Tahimik ang buong bahay. Hindi na umiikot ang electric fan. Pinatay ng bunso kanina dahil nanginginig na ang ina sa lamig. Ngayon, ang tanging maririnig na lang ay ang mahihinang hikbe ng panganay at pangalawa. Walang sigaw, walang drama, kundi iyak lamang ng taong huli na ang lahat. Ma, patawarin mo kami. Mahinang tawag ng panganay na halos paos na ang boses. Mamali kami at hindi namin naisip, hindi namin nakita agad. Nakatayo siya sa may bintana. Nakatalikod sa kanila. Sa labas ay may ilang ilaw sa eskinita. May batang umiiyak sa malayo. May asong tahol ng tahol. Mga tunog ng buhay na tuloy pa rin kahit may gumuho sa loob ng maliit na bahay. Huminga siya ng malalim. Hindi dahil galit,
Hindi rin dahil nagpipigil ng luha. Parang pagod. Pagod sa matagal na pananahimik. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang dalawa. Ang panganay na dati matikas, ngayon ay parang batang nawala. Ang pangalawa na dati palaban, ngayon ay nanginginig sa hiya. Matagal na ako naghihintay. Hindi pera at hindi ng bahay. Naghintay ako ng tanong. Isang tanong kung okay lang ba ako, kung kumain na ba. Tahimik ang dalawa at yumuko pa lalo. Pero wala. Hanggang sa kinailangan kong mawala para mapansin ninyo. Hindi na mauulit. May tumulong luha mula sa mata ng panganay. Alam ko dahil tapos na. Bigyan mo naman kami ng isa pang chance. Lumuhod ang panganay at hinawakan ng paa ng ina. Kahit anong gawin namin, babawi kami, promise. Sa sandaling iyon, may pumasok na alaala. Ang mga umagang ginigising niya ang mga anak. Ang mga gabing puyat siya sa pag-aalaga. Ang mga panahong tiniis niya ang gutom para may makain sila. Hindi niya ikinaila ang sakit. Sige, pinapatawad ko na kayo. Parang may bahagya namang gumaan sa hangin, pero agad din itong bumigat muli. Pinapatawad ko kayo, pero hindi ko binabago ang desisyon ko. Parang may humampas sa malamig na hangin sa mukha ng dalawa. Ano? Halos sabay nilang tanong. Ang kapatawaran, paliwanag ng ina, ay hindi pagbabalik sa dati. Tumayo siya ng tuwid. Pinapatawad ko kayo para gumaan ang loob ko. Dagdag niya. Ngunit hindi para burahin ang ginawa ninyo. Napagulgol ang pangalawa. Please, umiling ang ina. May mga bagay na kapag nabasag, kahit buuin mo, may lamat pa rin. Tahimik ang bunso. May luha rin sa mata niya. Hindi sa saya, kundi sa bigat ng lahat. Hindi ko kayo kinalimutan, sabi ng ina. Pero pinili kong itama ang mali. Hindi sa galit, kundi sa katotohanan. May ilang segundong katahimikan. Walang nagsalita. Sa labas, dumaan ang isang motor. May busina sa malayo. Ang mundo ay nagpapatuloy. Kahit sa loob ng bahay ay may dalawang pusong tuluyang nadurog. Dahan-dahang tumayo ang panganay. Nanginginig ang tuhod. Hindi na siya makatingin sa ina. Salamat sa kapatawaran. Mahina niyang sabi. Kahit na masakit. Ang pangalawa naman ay nananatiling nakaluhod ng ilang segundo pa bago tuluyang tumayo. Pinunasan ng luha. Hindi na siya nagsalita. Wala nang salita na sapat. Lumapit ang ina sa dalawa. Gusto ko pa rin kayong maging mabuting tao, sabi niya. Kahit wala na ako. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpabagsak sa kanila. Nanginginig na sabi ng panganay. Ngumiti ang ina at isang ngiting hindi masaya. Hindi rin malungkot. Isang ngiting payapa. Tama na, sabi niya. Pagod na ako. Umupo siya sa upuan. Lumapit agad ang bunso at inalalayan siya. Ang dalawang anak ay nananatiling nakatayo. Hindi alam kung aalis ba o mananatili. Walang nagsabi sa kanila na umalis, pero malinaw na tapos na ang sandali. Unti-unti naglakad sila palabas ng bahay. Walang lingon, walang huling salita. Pagkasara ng pinto, bumalik ang katahimikan. Tahimik ang eskinita ng tuluyang magsara ang pinto. Sa labas, naglalakad palayo ang panganay at ang pangalawa. Magkahiwalay at walang imikan. Ang ilaw ng poste ay tumatama sa mga mukha nilang luhaan. Hindi na sila galit, hindi na rin nagtataka. Pagod na lang, mabigat. Ang panganay ay huminto sandali, huminga ng malalim. Ang pangalawa, naglakad ng mabilis, pinupunasan ng luha gamit ang manggas. Sa loob ng maliit na bahay, naiwan naman ang katahimikan. Hindi na ito mabigat katulad kanina, hindi na rin masakit. Parang katahimikan matapos ang isang mahabang ulan. May lungkot pero may linaw. Umupo ang ina sa upuan malapit sa bintana. Napabuntong hininga siya. Hindi malalim, hindi rin mababaw. Parang hiningang matagal niyang ipinagkait sa sarili niya.
Lumapit ang bunso. Hindi siya nagsalita agad. Umupo lang siya sa sahig. Sa tabi ng ina ay nilapag ang ulo sa tuhod nito. Parang nung bata pa siya. Walang tanong, walang paliwanag. Hinaplos ng ina ang buhok ng bunso. Marahan at paulit-ulit. Parang pinapakalma hindi lamang ang anak, kundi ang sarili rin niya. Ma, pagod ka na. Ngumiti naman ang ina. Oo. Pasensya na kung nadamay ka ha. Sabi ng ina makalipas ang ilang sandali. Umiling ang bunso. Hindi naman ako nadamay, ma. Pinili ko to. Tumingin siya sa ina. May bahagyang kirot sa dibdib ng ina. Halo ng tuwa at lungkot. Hindi kita binigyan ng marangyang buhay. Hindi kita naprotektahan sa hirap. Ngumiti naman ang bunso. Pero tinuruan mo ako magmahal, ma. Tumahimik ulit sila. Sa labas ay may kuliglig. May mahinang hangin. Ang gabi ay hindi perpekto, pero sapat. Dahan-dahan tumayo ang ina. Lumakad siya papunta sa mesa. Kinuha ang isang baso ng tubig. Uminom, mukhang payapa. Hindi na kailangang magpanggap ng lakas dahil totoo na ito. Bumalik siya sa tabi ng bunso. Alam mo ba, bigla niyang sabi. Maraming beses akong natakot. Kanina? Tanong ng bunso. Hindi. Noon pa. Umupo siya ulit. Natakot ako na baka mali ako. Na baka masyado ako naging mahigpit o masyadong naging malambot. Pero ngayong nakita ko na kung sino ang nanatili, alam kong may tama rin akong nagawa. Ma, kahit na anong mangyari, dito ka. Ngumiti ang ina at isang ngiting payapa. Walang bigat, walang hinanakit. Hindi pera ang sukatan ng anak. Sabi niya ng malinaw pero banayan. Hindi rin bahay. Hindi kotse. Hindi apelido. Huminga siya ng malalim. Ang sukatan ay kung sino ang nandyan kapag wala ka nang maibibigay. Tahimik na tumango ang bunso. Sa gabing iyon, hindi na sila nag-usapan ng mahaba. Salamat. Sabi niya bago pumikit ang ina. Sa ano? Tanong naman ng bunso. Sa pananatili. Wala naman ako mapupuntahan. Pumikit ang ina. Sa maliit na bahay na yon, walang yaman sa papel, walang luho, walang inggit. Ngunit may natira. Pagmamahal, paggalang at katahimikang hindi binili ng pera. Sa labas ay tuloy ang mundo. Tuloy ang buhay ng mga taong umalis. Dala ang pagsisisi. Sa loob, simple lamang ang lahat. Isang ina, isang anak. Isang tahanang hindi perpekto, pero totoo. At doon nagtatapos ang kwento. Hindi sa sigaw, hindi sa galit, kundi sa yakap at tahimik. At yaman na hindi kailanman mawawala. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!